Amang Diyos ni Jesu Kristo, ang salita mo'y totoo, kami ay pabanalin mo. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus ay nagtuturo sa isang sinagoga sa araw ng pamamahinga. May isang babae roon na 18 taon nang may karamdaman, gawa ng masamang espiritong nasa kanya. Siya'y hukot na hukot at hindi na makaunat. Nang makita ni Jesus ang babae, tinawag niya ito at sinabi, "Magaling ka na sa iyong karamdaman." At ipinatong ni Jesus ang kanyang mga kamay sa babae. Noon di, nakaunat ito at nagpuri sa Diyos. Ngunit, nagalit ang tagapamahala ng sinagoga, sapagkat nagpagaling si Jesus sa araw ng pamamahinga. Kaya't sinabi niya sa mga tao, "May 6 na araw na inilaan upang ipagtrabaho. Pumarito kayo sa mga araw na iyan upang magpagaling at huwag sa araw ng pamamahinga." Sinagot siya ng Panginoon, "Mga mapagpaimbabaw, hindi ba't kinakalag ninyo sa sabsaban ang inyong baka o asno at dinadala sa painuman kahit araw ng pamamahinga? Ang babaeng ito na mula sa lipi ni Abraham ay ginapos ni Satanas sa loob ng 18 taon. Hindi ba dapat na siya'y kalagan kahit na araw ng pamamahinga?" Napahiya ang lahat ng kalaban ni Jesus sa sagot niyang ito, at nagalak naman ang madla sa mga kahangahangang bagay na ginawa niya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Magsiupon lahat. Good afternoon po sa inyong lahat. Siguro sa araw na ito, isa lamang ang laging tinatanong ng mga nakakasalubong, nakakausap, at nagme-message sa atin. Bumoto ka na ba? Yan ang tanong ngayon ng mga nakakasalubong mo. Bumoto ka na ba? Hindi ko na ho patataasin ang kamay kung sino ang hindi bumoto. Kaninang umaga, kasama ang aking nanay at mga kapatid, kami ay bumoto. Doon ako sa Santa Mesa. No? Doon pa rin ako nakarehistro. At siguro ngayong natapos na dahil hanggang 3:00 lang, sigurado wala na. Sa mga hindi bumoto at mga bumoto, isa lang ang tanong sa atin ng Panginoon. Naging tapat ka ba? Yan ang tanong sa atin araw-araw. Nagiging tapat ka ba sa mga sinasabi mo? Nagiging tapat ka ba sa mga ginagawa mo araw-araw? Yan lang naman ang ultimate question. Bago tayo matulog, yan ang nag-iisang tanong din sa atin ng Panginoon. Hindi lang sa kung anong ginawa mo sa araw na ito, kundi naging tapat ka ba sa mga ginawa, pinakita, binigay, at sinabi mo sa araw na ito. Kaya nga sa ating ebanghelyo ngayon, yan ang tanong. Alam ninyo ang batas. Alam ninyo ang utos tungkol sa araw ng pamamahinga.
Para sa mga Hudyo, nung panahon ng Panginoon, napakaraming batas. At isa sa mga pinakamatindi at mahigpit at mahalagang batas ay ang araw ng pangilin, pamamahinga. Walang pwedeng gawin. Walang magtatrabaho. Walang kikilos. Magpapahinga para sa Panginoon. Ngunit mga kapatid, ano ang mali? Ano ang masama sa sinabi ng mga nakakita kay Jesus sa kanyang ginawang pagpapagaling sa sinagoga sa araw ng pamamahinga? Sapagkat alam natin sa kwento na marami noon ang nagbabantay kay Kristo, ang nag-aabang kay Kristo, ang nakikinig kay Kristo, hindi dahil naniniwala sila, kundi nais nilang hulihin at ipapatay si Kristo. Bakit? Dahil sa kanyang kakaibang tinuturo. Sapagkat si Kristo ay nagtuturo hindi lamang sa kanyang pagsasalita, higit sa lahat sa kanyang ginagawa. Ito yung lagi sinasabi sa atin, walk the talk. Isabuhay mo ang mga pinagsasabi mo. Totohanin mo ang mga tinuturo mo. At ito ang mahalaga. Bago ka pumuna ng pumuna, bago ka manita ng iba, siguraduhin mo, hindi mo ginagawa ang maling lagi mong pinupuna sa iba. Katapatan ng ating ginagawa. At ito ang dasal natin pagkatapos ng maghapon na ito, Lord, kung talagang naging tapat tayo, Panginoon, pinagdasalan ko, ikaw na po ang bahala sa amin. Sana tulungan mo kung sino man ang mga pipiliin mo. Tulungan mo sila. Huwag mo silang ipahamak. Huwag mo silang hayaang mahulog sa tukso ng kasinungalingan. Gawin mo silang tapat. Sabi nga ng unang pagbasa, hindi na tayo dapat nabubuhay sa tawag ng laman. Tandaan natin mga kapatid, manloko man tayo at magtagumpay man tayo sa panloloko natin dito sa mundo, lagi nating tatandaan, isang araw, matatapos din tayo sa mundong ito. Huwag kang gumawa ng isang mundo, ng isang buhay na punong-puno ng kasinungalingan, ng panloloko. Dahil kung 18 taon, tiniis ng babae ang kanyang paghihirap at dumating ang araw na siya'y pinagaling ng Panginoon, lagi nating tatandaan, lahat ng bagay sa mundong ito may hangganan. Kasama diyan ang ating kataksilan at kasinungalingan. Sa pagpapatuloy ng misa natin, mga kapatid, araw-araw, ipagdasal natin, dagdagan ng Panginoon ang tapang natin na magsabi ng totoo. Pero higit sa lahat, mas dagdagan ng Panginoon ang katapatan natin sa lahat ng sinasabi, sa lahat ng ipinapakita natin. Amen.